Ako si Yang Elane. Ang buo kong pangalan ay Gregorio Miklat Elane. Tatay ko si dating councilor Agustin Elane, nakasama ni late James Gordon Sr. Ako ay naging kapitan noong 1980. Pagkatapos ng makalipas ang 4 na taon ay kinuha na ako ni Dick Gordon na makasama niya sa City Council. At naging City Councilor ako sa loob ng mahigit na 10 taon dahil nagkaroon ng mga pagbabago sa gobyerno nung tanggapin ni Dick Gordon ang pagiging chairman ng SBMA. Dahil si Cynthia Cajudo ang vice mayor ng mga panahon na yon, siya ang naging mayor at ako naman ang naging vice mayor. At gusto ko lamang ikwento sa inyo ang nalalaman ko tungkol sa Olongapo. Mula nung pagkatapos ng giyera dahil pinanganak ako noong 1940. Kaya magsi-76 years old na ako ngayon. At ilan lang kami sa mga nakakaalam ng kwento ng Olongapo talaga. So, bagaman may mga nakausap din akong mga matatandang taga-Olongapo na naikwento rin sa akin ang mga nangyari tungkol sa Olongapo noong bago magkagera. Ayon sa kanila, ang Olongapo noon ay isang maliit lamang na bayan. Kung nakita ninyo yung Spanish Gate dyan sa SBMA ngayon, yun ang gate ng papasok sa tinatawag na arsenal. Ang tawag ng mga taga-Olongapo noon sa base ay arsenal dahil yun ang pangalan ng Kastila. Ang tawag ng Kastila sa base noon. So, magmula doon sa gate na yon hanggang sa Kalaklan gate ngayon, yun lamang ang Olongapo noon. Yun ang old Olongapo. Kaya kung nakikita nyo yung Tapan Park, yan ang pinaka-plaza ng Olongapo noon. Kaya meron tayong simbahan dyan at dyan nagsisimba ang mga tao noon. So, pagkatapos ng giyera, nagbago na at dumating na ang mga Amerikano noon, pero pagkatapos na sinakop tayo ng Hapon noon, na mahigit na 3 taon at napakahirap ng buhay ng mga panahon na yon. Karamihan sa mga taga-Olongapo noon ay nag-evacuate sa kanilang mga probinsya, pero may mga naiwan din dito sa mga sa Olongapo. At may mga nagtatag ng gerilya para labanan ang puwersa ng Hapon. At sa loob ng 3 taon mahigit, nasakop tayo ng mga Hapon at napakahirap ng mga panahon na yon. Halos walang makain ng mga tao noon. Kaya nung dumating ang mga Amerikano noong 1945, talagang napakasaya. Sinalubong ng mga tao ang mga barko na dumating at naghihiyawan, sigawan, sa tuwa, sapagkat ang mga ibang Hapon ay sumurrender na at yung iba naman ay paatras na. At nang dumaong na ang libu-libong mga Amerikano dyan sa beach ng Olongapo, ay laking tuwa talaga ng mga taga-Olongapo. At yung mga nagtago sa probinsya ay bumalik na rito, at yung mga nasa bundok din ay bumaba na. At sama-sama talagang nagdiwang. At may sinasabi silang Victory Joe. Victory Joe. At pag nag-Victory Joe ka, yung mga Amerikano naman ay naghahagis ng mga candy. Kaya masayang-masaya ng mga panahon na yon. At meron pa rin mga natira noon sa Sigsag, kaya nagkaroon ng Battle of Sigsag Pass. Diyan nag-retreat ang mga Hapon, diyan sa may Kabalan ngayon. Yan ang Sigsag Pass, dito, sa may Sigsag Pass. At yan ang huling mga pwersa ng Hapon. Diyan sila huling nagtago. Gumawa sila ng mga tunnel diyan sapagkat yung Sigsag Pass nung araw ay wala ka halos makikitang tao sa napakadilim dahil sa malalaking punong kahoy.
Kaya diyan ang ginawang kuta ng mga Hapon at diyan halos inabot ng 1 buwan ang labanan ng mga Amerikano at mga Hapon diyan. Ang ginawa ng mga Amerikano noong mga panahon na yon kasama ang mga gerilyang Pilipino ay kinlear muna, nilinis muna nila, binomba ng binomba yung paligid bago sila umatake sapagkat hindi nila makita ang mga Hapon. Nasa kanilang mga tunnel at nang tumagal ay sumurrender na rin ang mga Hapon dahil ginamitan na sila ng mga flamethrower, yung mga bumubuga ng mga apoy sa mga kuweba nila. Kaya para silang mga daga na nagsilabasan. At doon sinakay sila sa mga truck at hinakot papunta diyan sa base at diyan sila inipon. Pagkatapos ng giyera, 1946 ang natatandaan ko ay binigyan na ng kalayaan ng Amerika ang Pilipinas. At yan ay ipinattern nila sa kanilang Independence Day, ang July 4th. Kaya yun ang ating sineselebrate noon ng Independence Day. Pattern sa Independence Day ng mga Amerikano. Pero ang Olonga po ay hindi kasama sa mga binigyan ng kalayaan. Naiwan ang Olonga po under US Naval Reservation. Ibig sabihin, ang namumuno pa rin dito ay mga Amerikano. Hindi kami sakop ng Philippine government. Magmula 1945 hanggang 1959. It took 14 years bago na-turn over ang Olonga po sa Philippine government. At noong mga panahon na yon, maganda ang buhay sa Olonga po dahil disiplinado ang mga tao. Araw-araw ay gumagala ang mga Marine Guard para gisingin ng mga tao para magwalis sa kanilang mga looban. At ang ginagawa, meron pang natatandaan ko, meron pa silang mga para sa lamok, para malaria control. Ini-spray nila ang mga kanal, tapos meron pa yung mga pausok na ipinalalakad sa mga kalye para mamatay ang mga lamok. At meron din silang ginagawang pag-i-spray ng mga insecticide sa mga bahay. Yan ang Olonga po nung mga panahon na yun. Bawal ang mga hayop na nagkalat at ang mga lote ay binibigay lamang sa mga tao. Pero meron kayong pipirmahan na tinatawag na waiver para pag kailangan na ng gobyerno ang lugar na yon ay pwede lang kunin sa iyo. At kailangan aasikasuhin mo yun, lilinisan mo lagi. At siguro kung nakikita nyo yung sementeryo, tayo lamang ang kakaiba ang sementeryo, nasa bundok nung mga panahon na yon. At yan ay mga Amerikano rin ang gumawa niyan. Kaya makikita nyo yung, doon pa yung sa may gate, yung nakalagay doon, those who care for the living, those who honor the dead shall care for the living. Yun ang nakalagay na doon. Kaya kasama yata sa preserve natin sa Historical Commission. Yung gate na yon, kasama yung Rizal Triangle stage. Ganun noon. At bago dumating ang Piyestang Patay, ang lahat ng mga tao sa Olonga po ay naglilinis. Kanya-kanyang barangay, kanya-kanyang baryo ang sakop. Sabay-sabay, bago dumating ang Piyestang Patay, sabay-sabay na naglilinis sa sementeryo. At ang tawag sa mga kapitan ng barangay noon ay Teniente del Barrio o kaya Special Assistant. Kasi meron tayong mga representative na mga Pilipino sa parang munisipyo, pero ang pinakamataas doon ay ang reservation officer, Amerikano. At ang pinakamataas naman na Amerikano dito sa buong Olonga po yung Captain of the Yard. Yun ang pinaka-admiral dyan sa base. Ganon ang nangyayari hanggang sa noon kasi hindi ka pwedeng pumunta sa Olongapo kung hindi ka taga Olongapo. Kung taga Manila ka,
kailangan meron kang ID card. Dalawa ang checkpoint doon, isa sa north, isa sa south. Yung sa south, sa Manila, diyan matatagpuan nyo sa may parting tipo. Dapat nga ang gando ng Olongapo eh. Kasi kaya lang napabayaan natin, hindi natin naalagaan yung lugar na yun, kaya nasakop na ng Bataan. At dito naman sa parting Zambales, ang checkpoint naman noon, diyan sa may Tulay, sa may Baloy, pagitan ng Mataen tsaka Olongapo. Yun ang checkpoint doon. So lahat ng papasok sa Olongapo, kailangan may ID card ka. Check ng Marine kung may ID card ka. Pag wala kang ID card, hindi ka pwedeng makapasok. So, ang nangyari, umabot sa Manila yan, sa mga alam mo na, sa mga press ng Manila, isang kolumnista na taga Manila ang sinubukan niya. Sabi niya, bakit ganun? Ay, Pilipino ako. Pilipinas pa yung Olongapo, bakit hindi ako makapasok? Papasok ako dyan. Sinubukan niya. Kasi nga may mga issue na tungkol sa mga Olongapo. Hindi rin siya pinayagan, kaya nagalit siya ngayon. Pagbalik niya sa Manila, sinulat niya sa kanyang sa column ng National Circulation na newspaper yon. Bulletin yata yun. Ano. So, naging malaking issue yun, naging international issue yun. Hanggang sa lumaki ang issue, at sa katagalan, para matapos na yung issue, nagkasundo yung ambassador natin, tsaka ambassador ng Amerika. Tapusin na yung issue na yan. Turnover na namin ang Olongapo sa Philippine government. December 7, 1959, tinurn over ang Olongapo sa Philippine government. Doon pa lamang, pero mga tao halos ayaw eh. Kasi nag-rally mga tao. Sarap ng buhay sa Olongapo noon eh. Malinis, tahimik. Ang pinakamabigat na krimen noon, yung paglalasing eh. Oo. Totoo yun. Napakalinis ng kulungan. Napakalinis, makintab, lahat. At dito lang sa Olongapo, na ang palengke. May screen. Tindahan ng mga ista. Para hindi langawin. Oo. At noon, nung mga panahon na yon, meron pang inilalagay sa isang dyaryo sa Manila Times yata yun na we're in the Philippines. Sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, doon mo lang matatagpuan yun at napasama ang Olongapo doon. Na saan sa Pilipinas matatagpuan na ang palengke ng mga na isdaan ay naka-screen. Yun, nakalagay doon. Kaya, napakaganda nun sa Olongapo. Walang problema sa pagkain, sa lahat. Masagana. At noon, kaya kami, halos hindi na namin maisipang mag-college noon dahil pag nasa high school ka, yan Jackson High School, kaya Jackson High School tawag yan dahil Amerikano ang nagpatayo niyan eh. Pag graduating ka na, magpapadala ng sulat ang commander dyan, kung sino mga interesadong mag-apprentice, magkumuha ng apprenticeship program sa base, mag-fill up na ng application. At doon sa apprenticeship program nila na yon, pag nag-apprentice ka, habang nag-aaral ka, may sweldo ka. At pag natapos ka, parang supervisor ka. Ang tawag nila doon na journeyman. Oo. Kaya noon, at noon nga, halos pati yung Navy, hindi pinapansin dito, yung US Navy, hindi. Kasi may trabaho kagad yan eh. So, ganun ang nangyari. Napakaganda ng mga programa ng Amerikano. Alam mo tong Olongapo, ita-turn over man talaga sa Philippine government. Nagmadali lang yung natin, yung mga gobyerno natin. Sayang. Meron ng planong ginawa dito, napakaganda na. Bartholomew yata ang tawag doon. Malalaman yun eh, pag parang si Bartholomew ang nagplano. Master plan yun, kung paano gagawin sa Olongapo bago i-turn over. Kaso hindi na natuloy yun dahil nagmadali tayo. Kaya ang ginawa ng Amerikano, gusto nyo ganyan. Turn over na namin. So, yung mga baryo na naapektuhan dahil sa expansion ng base, no? Dahil nung panahon ng Vietnam War at Korean War, naisip ng Amerikano, nag-decide sila na i-expand yung yung base nila dahil kukulangin yung lupa. So, gumawa sila ng malaking drainage channel. Yan.
Yan, ginawa lang ng Amerikano yan. Hinukay ng draga yan, hinukay ng draga. At itong mga lugar na ito rito, sa parte ng Salusoy area ang tawag dito noon. Salusoy area. Mga palisdaan to. Itong lugar na ito, mga palisdaan. Oo, palisdaan yan. Yung mga hinukay dyan, dito tinambak. Kaya mataas tong lugar namin. Sa Asinan, Kalalake, tsaka yung Pag-asa na yan. Dito tinambak yan. Bago kami nilipat, bago nilipat yung mga baryo na yan, yung Asinan, Kalalake, Kababae, Ilalim, Banikain. Alam nyo ba yung Banikain kung saan yan? Yan ang Banikain dyan sa airport ng QB. Oo. At yung Ilalim, doon sa baba noon, sa mga bago dumating na naval mag, yung ibaba noon, kaya tinawag na Ilalim yun, doon sa may Ilalim. At yung Kalalaki naman, nakikita nyo yung merong ano doon, yung lagoon sa may Volunteers Park natin. Yun ang Kalalaki. At yung Kababae, isang tulay lang na ang pagitan ng Kababae na. Alam nyo bakit tinawag na Kalalaki at Kababae yun? Dahil sa dalawang bundok na bato. Yung bundok na bato, yung plato yun, tawag doon, plato, Kalalaki, plato, plat yun, puro solid na bato yun. Mag-asawang bundok yung maliit, tsaka yung malaki. Yung Kalalaki, yung malaki, yung maliit, Kababae. At nung gumawa na ng daan ng mga Amerikano papuntang QB, doon tinambak yung malalaking bato na yan, tinibag ng Amerikano yan dahil sinasabi nga nila, di raw matitibag yan, may mga engkanto dyan. Alam mo mga Amerikano, hindi naniwala dyan, dinanamita yan, pinasabog. Hanggang sa yung malalaking bato, nilagay doon sa tabi ng dagat, parang ang tawag doon, breaker na ano, Kita niyo yung mga lalaking bato yun, doon galing yan sa lagoon na yan. Hinukay ng Amerikano yan. Mataas yan, mga 20 feet siguro. Ang taas niyan. Solid na, solid. Solid na solid ang bato. Kaya yun ang tinambak doon. Yun ang istorya dyan. Kaya mapapansin nyo, mayroong New Kalalaki, New Asinan, New Kababae, New Ilalim, New Banikain. Yan ang mga baryo dyan na naapektuhan. Meron pang tinatawag na buton. Mga baryo na. Kaya lang, yung buton na yan, mga ilang tao lang, mga ilang pirasong tao lang yan, palisdaan din yan. Yan ang Olongapo, ng araw. At ang pinagmula niyang Olongapo na talagang dati nasa isang maliit na parte lang ng beach ng Subic Bay. Nasakop ng Subic, kaya sinawag na Subic. Kaya tinawag na Subic Bay dahil sakop ng Subic yung bay. At yung Olongapo naman, isang parting maliit lang doon sa bay na yon na naging baryo din ng Subic. Pero dahil sa mabilis na pag-unlad ng Olongapo, naunahan pa yung Subic, magmula sa isang maliit na fishing village, naging baryo, naging munisipyo, naging city, naging highly urbanized city, at pinaplano pa na maging isang first Freeport City nung panahon ni Dick Gordon. Ewan ko ngayon, pinag-aaralan pa nila yung concept ng Freeport. Kasi may mga disadvantage, may advantage, may maganda, may hindi maganda na nangyayari sa Freeport. Hindi ko alam kung ano mga iba yung mga yon. At ang mga nakakaalam nyo lang yung mga dalubhasa sa Freeport, mga batas nila doon, kung paano, lalo sa mga real property, taxes, mga ganyan. So, sa politika naman, nag-umpisa ang politika ng Olongapo nung turnover ng Olongapo noong 1959. So, pagka-turnover, dahil nasakop na tayo ng Zambales, probinsya ng Zambales, ang pinakamataas dyan, governor, di ba? So, si Governor Barreto ang governor ng mga panahon na yon. So, dahil siya ang governor, yung mga tao niya, in-appoint niya, ang unang-unang na-appoint niya si Ruben Geronimo. 1959 to 1960, 61, 60, ganun. Tapos, 1961 hanggang 62, 63, si Mayor Ildefonso Ariola. At nagkaroon ng first local election noong mga panahon na yon. 1963, nung magkaroon ng first local election.
At ang first elected mayor ay si James Gordon Sr. Siya ang first elected mayor. At kasama ang tatay ko doon. Isa sa mga konsehal ni James Gordon, ang tatay ko. At yung iba pa, hindi ko na matandaan yung ibang mga, ang vice mayor niya noon, si Jaime Guevara, tapos sila Rem Chero, si Leonoro Pardo, Solis, si Floro Cruz, kasama na rin yata noon, mga panahon na yon. Si Abner De Guia, Padiernos, Mike Santos, yun, ang mga natatandaan ko. Hindi ko na matandaan yung iba. Mga halop patay na silang lahat eh. So, patuloy ang gobyerno sa pamuno ni James Gordon noon. At nung siya ang mag-mayor, dahil sa medyo naging hindi maayos ang Olongapo nung pinatakbo ng mga appointed, kaya pag-upo ni James Gordon noon, binalik niya sa dati yung parang style Amerikano. Malinis, disiplinado, peace and order, gano'n. Dahil doon sa mga nangyaring yun, meron siyang mga nakabangga, mga, alam mo na, yung mga illegal logging, yung mga kriminalidad, sugal, lahat ng bisyo, lahat ng mga ano, inalis niya yung mga yun. Hanggang sa nagkaroon na isang pangyayari na paghandaan ang kanyang buhay, pagtangkaan ng kanyang buhay. 3 beses siyang inattempt na pagtanghaan, oo. Unang-una, natatanda ko, hinagising siya ng granada eh. 2 beses. Nakaligtas siya. Pangatlo, yun na nga, yung nag-hire sila ng prisoner sa Muntinlupa. At noong February 20, 1967, sa harap ng City Hall, sa lobby mismo, katabi ng Treasurer's Office yun, tatandaan ko. Merong isang corner doon. Doon nakatago yung assassin. Nakatago yung baril niya, tinatakpan niya yan ng dyaryo, at halos malapitan, binaril niya. Sabi nila noon, sabi ron nung pumatay, yung si Alan Castre, na hindi niya alam na mayor yung papatay niya. Kasi kagagaling lang ni mayor noon sa isang programa sa Tapinak Elementary School. Ngayon, panay na ang tawag sa kanya sa City Hall dahil marami ng mga tao nangangailangan sa kanya. Alam mo na, mayor, nandito yung ganun, ganito, nahanap kayo. So, umuwi na siya ng mga bandang 9:00 siguro ng umaga yun. At doon chinempohan siya bago siya umakyat ng kanyang opisina, doon siya chinempohan. At doon nga, isang bala lang. At mga panahon na yon, pero tumakas yung bumaril, hinabol siya hanggang sa, yung pala, ang plano daw ng mga kalaban, papatayin din siya. So, nagkamali siya ng daan kaya hindi siya napatay. Nagkamali siya ng takbo kung saan siya dadaan. Yung plano, hindi niya nasunod. So, nakatakbo siya sa isang bahay sa Isbak-Bahak. May mga nakakita na doon siya pumasok. So, yung mga pulis pinaligiran yung bahay. At tagal nila naghintay, wala silang makita. Pinasok yung looban, yung bahay, walang makita. Hanggang sa nung paalis na daw sila, nakita nila yung aparador, parang merong nakapatong na ano, yung carpet. Parang may napansin sila doon na ano, inangat nila, nakita nila meron ngang parang pinto, dug out. Ayun, binuksan nila, andun siya, kaya huli siya. Binuksan yung dug out, doon siya nakatago, kaya siya nahuli. At si Mayor Gordon naman noon, tinakbo pa sa ano, andi dito pa yung hospital ship ng Amerika, yung USS Repose. USS Repose. Dinala siya doon pero wala rin. Tinakbo pa yata siya sa Clark eh. Wala, hindi na rin siya na-revive. Ayun, namatay siya. At nagluksa. Talagang mahal na mahal siya ng mga tao ng mga panahon na yun kasi napakabait. Napakabait niya. Halos wala na siyang kalaban dito. No? Siguro kaya
Gano'n nangyari dahil alam nila mahirap talunin, napamahal sa tao. Ah, Nagkakaroon na ng mga hearing-hearing yung tungkol sa pagkamatay niya. Marami araw-araw may mga lumalabas sa dyaryo kung ano ng status ng kaso. Hanggang sa nabalitaan na lang na parang pinapatay na rin yata siya doon sa Muntinlupa. Parang nagkaroon ng parang riot doon. Doon na rin siya namatay. Alam mo na yung mga senaryo doon na gano'n. Para hindi na makapagsalita. Pero nakulong yung ano, yung mga pumatay, pulis, yung chief of police. Kasama yung anak niya. At hindi ko alam ngayon kung napalayan dahil matanda na siguro yan o kaya nakamatay na rin. Alam ko sana sila ngayon. At yun, tuloy-tuloy na, sumunod na eleksyon, si Ma'am Amelia naman ang tumakbo. Yun, nanalo naman siya siyempre kasi para ipagpatuloy yung mga naiwan ng asawa. Tapos nagmarsyal na. Nagmarsyal law. Yun ang naging problema nung sumunod na eleksyon, nagkaroon ng eleksyon, ang nanalo naman yung taga-Olongapo din si Lipumano. Doktor yun. Siya ang direktor ng ospital natin noon. Si Mayor, pangalan niya si Lipumano eh. Ano ba ang pangalan ni Jeronimo Lipumano. Momoy. Kaso nag-martial law. Alam mo nung martial law, ang mga mayor halos wala nang walang power. Bago ka gumalaw kailangan ipagbibigay alam mo muna doon sa PC commander na nasa makinaya. Sila yung nagpapatakbo ng ng halos ng gobyerno. Kaya gano'n, inabot ng halos 9 na taon ng martial law rito 1980 hanggang 1980 nga. 1970 hanggang 1980. 69 to 1980 parang gano'n. At ayun, tapos nagkaroon na naman ng election 1980, si Dick Gordon na ang naging mayor. At nung si Dick Gordon naman, binalik ulit din yung katulad ng ginawa ng tatay niya, at dinagdagan pa niya ng iba-iba. Yung color coding natin, yung garbage management system natin, nagkaroon na tayo pati yung mga truck natin merong tugtog pag dumarating na yung basura para malaman daw ng mga residente na darating na yung basura. At noon, nung panahon ni Dick Gordon, bawal maglabas ng basura kapag hindi schedule. May mga sanidad tayo noon na kasama nung truck. Pag naglabas ka ng basura, titikitan ka kasi hindi naka-schedule, kinakalat ng aso Oo, kaya yun, kaya ganun ginawa kaya mahigpit nun. At yung mga jeepney natin, kaya nilagyan ng yun, kaya kinolor coded yun, hindi lang para magkaroon ng kulay. May dahilan yun sa peace and order. Kaya nilagyan ng may kulay, para yung mga kolorom hindi magkanya-kanyang ruta, may kanya-kanyang linya yon. Yung dilaw sa Magsaysay, ganyan. Yung asul sa papuntang Subic, dahil tabing dagat. O yung dilaw naman para daw makita ka agad ng Amerikano kung saan siya sasakay pabalik sa gate. Paglasing. Oo, paglasing. At yung brown naman papuntang Kabalan dahil kulay bundok. Kaya meron pa nga nagtanong, bakit daw yung kulay puti papuntang Gordon Heights? Kasi daw mistiso yung Gordon. Mistiso si Mayor. Nagpatawa lang naman siya, nagbibiro lang siya noon. Nagbibiro lang siya nung sinabi niya na kaya kulay puti dahil mistiso si Gordon, sabi niya. Pero maganda yon, may mga malalaking number, no? Malalaking number sa likod, sa tagiliran, para kung sakali magkaroon ng krimen, madaling makita. Kasi ang bantay ni Mayor Gordon ng mga vendor. Yung mga vendor, nasa tabing karsada yan, may sariling walis, may sariling pandakot, wala silang bayad, hindi sila nagbabayad ng pwesto, pero sila yung mata at tenga ni Mayor Dick Gordon. Kapag may nangyayaring krimen sa lugar mo at hindi ka nag-report, tanggalin ka doon. Kaya kailangan, hindi ka lang nagtitinda, kundi nagmamatsyag ka pa.
Kaya noon, pati tricycle, pag may nangyaring krimen, nakita sumakay sa ganong jeep, sila na mismo pumupunta sa City Hall. At ang master list noon, tanda mo, ang master list ng mga jeepney at tricycle, nasa City Hall, wala sa police. Pag sinabi ganon na kulay dilaw, number 020, kunin yung folder ng dilaw, titingnan ko sinong operator no, sinong driver ng araw na yon, papatawag huli, imbestigahan na. Yun ang dahilan bakit ginawang color-coded ang mga jeepney. Hindi lamang para magkaroon ng kanya-kanyang ruta, para sa peace and order. Noong panahon ni Dick Gordon. At ginagaya yon. Alam mo ba na napakadami niyang demanda ng mga panahon na yun dahil doon sa ginawa niya. Kasi nagrereklamo yung ibang operator. Kapipinta lang ng jeep namin, pipintahan na naman. Siyempre, kung dilaw yung franchise mo, dito ka lang sa magsaysay. Ano, sa ganon. Kaya kung anong kulay matapat sa'yo, kailangan yun ay pipinta mo. Kaso, nung bandang huli, nakita nila maganda. Gustong-gusto na rin nila, nakakatulong. Pati sa basura, ganun din, dahil reklamo. Bakit daw may bayad ang basura? Kinakatwiran naman sila. Babayad natin sa mga nag-aakot ng basura, wala tayong wala namang bayad ng basura. Meron tayong mini-maintain na truck. Mga tao. Kaya, yun. Bandang huli, maganda na. Meron ang pumalit noon. Sabi, libre daw yung basura ng mga panahon na yun. Anong nakita nilang hindi pwedeng libre, binalik din sa may bayad. Kasi alam mo naman yung mga politiko iba, di ba? Para may boto mo lang, kailangan kahit na hindi maganda, sasabihin mo sa tao. Pero pag nasubukan mo na hindi pala tama yun. Ganun. So tuloy-tuloy na, nung panahon na ni Dick Gordon, sunod-sunod na yung mga sumunod sa kanya, si Bob Kate Gordon, ganun din, marami rin napagawa. Lahat halos ng mga covered court sa Olongapo at mga center, si Ma'am Kate naman nagpagawa. At nakakuha pa tayo ng international award sa ano ba yun, Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize yung sa ano yun saan ba ginanap yun? Sa UNESCO Peace Prize. Yun, nakakuha tayo kay Ma'am Kate. Ilan lang sila nun, tatlo lang yata silang babae na nakakuha nun. Nakatago pa yung award natin nasa museum. Museum dati yun . At magmula nga noon, yung mga training natin, naging sample tayo, naging model city tayo. Lahat ng mga taga-ibang bayan, dumadayo na rito, tinitingnan yung sistema natin, ginagaya. Yung Makati, saan ba gumaya? Yung Makati, yung Marikina, yan, ginaya tayo. Ngayon, talagang mas maganda pa sila sa atin, mas maayos. Yung sistema natin ginaya nila. Kita mo pati yung disaster management natin. Pinupuntahan tayo rito. Kung hindi tayo ang pumupunta doon, silang pumupunta rito, tinuturuan natin sila, ginagaya yung sistema. At marami tayong mga ginawa na ginagaya ng mga taga-ibang lugar. Dahil sabi na nga naman nila, hindi naman masamang manggaya kung maganda. Katulad ni Presidente Digong, nung mayor daw siya doon, ginaya niya rin tong rito . Tanong mo sa kanya pag sakali. Meron siyang ginaya sa Olongapo, yung daw transportation, tsaka alam mo na, yung mga yun, nagkaroon na nga tayo ng SBMA. Pinaglaban natin yan. Hindi magkakaroon ng SBMA kung wala yung mga volunteer natin. Pero mo, walang nakakaalam. Paano kayang gagawin kung aalis ang Amerikano? Di ba? Wala Wala nakaisip . Meron nagsasabi na naisip daw nila maging Freeport. Paano? Hindi naman nakalagay kung paano nila gagawin. Nung sinabi na ni Dick Gordon na gano'n, mag-volunteer tayo, kinausap lahat yung mga kapitan, kanya-kanyang tao, volunteer. Kaya yun, nagkaroon tayo ng SBMA. At nagkaroon na ng mga trabaho, yung mga matatanda na hindi na pwedeng trabaho, yung mga apo, anak. Pero napakahirap talaga ng mga panahon na yun dahil dumaan na sa atin yung pinatubo. Nung pumutok ang pinatubo,
akala mo katapusan na ng mundo. Talagang napakadilim. Yung araw naging gabi na pinakamadilim sa lahat ng dilim na nakita ko, yun ang pinakamadilim. Wala kang makikita nun kundi yung apoy ng bulkan na sumasabog. Kulay pula, hindi dilaw, pula eh. Pula, tapos ang lindol eh, vertical, hindi nagsishake na. Oo, ganun pa ganun, no? Tapos para kang tinatabunan, para kang nililibing ng buhay kasi tinatabunan ka ng buhangin. Mabuti na lang may bagyo. Kung hindi, solid ang mga babagsak sa mga bayan-bayan, solid na buhangin. Eh, nililipad ng hangin kaya nagkalat. Kalat. Kaya, bilyong tonelada ang binuga ng pinatubo na yan. Bilyon. Pero mo, mahigit 400 years na natutulog yan. Mahigit na 400 years. Kaya nung sumabog, talagang isa sa pinakamalakas na pagsabog sa buong mundo sa kasaysayan. At kita mo, mahigit na ngayon ay 25 years na. 1991, 2016, 25 years na ang nakalipas. Pero ang buhangin niya, napakarami pa sa bundok. Kaya tayo ngayon, ang ginagawa nga ni Mayor Roland ngayon, panahon na yon, magmula pa noon, pagkatapos ng pagputok, pinapahukay na ng gobyerno natin ang mga ilog. Dahil kung hindi, magpaplat yung ilog natin, papantay sa kabayanan, konting ulan lang, baha na tayo. Kaya kailangan, taon-taon ay papahukay natin ang ating mga ilog. Hanggang ngayon, napahukay pa natin, hindi maubos. Sinuwerte pa nga yung mga beach eh. Dahil yung mga dating batuhan eh, nagkaroon ng extension yung kanilang mga beach area. Oo. Kaya sinuwerte pa sila. Kaya yung mga ganyan nangyayari siguro dahil sa may maganda at meron ding hindi maganda na binibigay kahit na Diyos lang nakakaalam nun. So, yun ang istorya ng Olongapo na halos gusto kong maibahagi sa mga susunod na kabataan natin para katulad nyo na nagsisikap maisalin natin ang kwento sa bawat bata sa susunod na salilahi. Dahil maganda. Kailangan, meron sabi nga nung ating national hero na in order to know the destiny of a people, you need to open the book of its past. Sabi niya. Hindi raw tayo lilingon sa pinanggalingan, hindi natin mararating ang ating paroroonan. Kaya yun, kailangan malaman natin ang kwento. Tuloy-tuloy, alam natin kung anong direksyon ang pupuntahan natin dahil alam na natin yung ating pinagdaanan. So siguro sa mga susunod na pakikipagpanayam sa inyo, may maidadagdag pa ako sa mga hindi ko na maalaala. Kailangan ko pang maghanap sa mga naitago kong mga dokumento. Gusto ko maikwento na sa inyo habang buhay pa tayo, malakas pa. At hindi pa natin nakakalimutan. Malinaw pa ang isip natin. Kaya umasa kayo na lahat ng aking nalalaman ay aking ikukwento. Dahil hindi ko naman, anuin ko naman to kung itatago ko to. Matatapon lang sa basura, matatapon lang sa limot. Wala nakakaalam, sayang lang. Sayang naman yung pinaghirapan ko rin na mangolekta. Na mag-interview, nag-i-interview din ako doon ng mga taong nakakaalam. At sinusulat ko para hindi ko rin naman makalimutan. Kaya yung ibang mga historian natin, nung bago sila mamatay, binigay pa sa akin yung kanilang mga sinulat, kinuwento, para naman ako rin ang magpasa sa mga susunod na henerasyon ng kwento ng Olongapo dahil mahalaga to. So, yun na lang siguro muna. Kung ano pang gusto nyo itanong sa akin, baka kaya nating sagutin sa abot ng aking makakaya. Okay na? Halos